ni Dayunyor. Siya ho yun, mga kababayan. Kita nyo naman siguro sa video, hindi na lang ho pinakita yung mukha, blur na nga lang po ang nakalagay. Pero, eto na ho, mga kababayan, ang video ni Tatay Digong na napakabait ho talaga. Maluluha ka eh. No? Habang tinatanggal niya yung kanyang relo, mga kababayan, ramdam mo na yung pagmamahal niya sa mga kadete, sa mga men in uniform, hindi lamang sila, maging sa ating lahat, hindi madamot, mga kababayan. Masayang araw, mga ka-PL. Sa wakas, nahanap ko po yaong videong sinasabi ni Vice President Sara Duterte kahapon sa kanyang press briefing, mga kababayan, na hiningan di umano si Dayunyor ng isang bagong graduate na kadete ng relo. Pero pinagkaitan. Hindi na nga ibinigay yung relong hinihingi ng kadete, mga ka-PL, pinagtawanan pa. Kita nyo ugali ni Dayunyor, mga kababayan? Ganyan po kaliit ang tingin nila sa ating mga mahihirap. Samantala, nahanap ko naman ang isang video, mga ka-PL, na hiningan din ng relo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng isang bagong graduate din na kadete. Pero, mga ka-PL, hindi pinagdamutan. Hinubad ng dating Pangulong Duterte ang kanyang relo at siya pa mismo ang nagsuot doon sa bagong graduate na kadete. Ang pagkakaiba, mga kababayan, sino ang tunay na nagmamahal sa taong bayan? Ito bang si Dayunyor o yung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? O ito ho ang video, mga ka-PL, ipapanood ko po sa inyo. Pero bago po natin simulan, makikisuyo lang po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O eto na, unahin natin, mga ka-PL, etong kay Dayunyor. Nilapitan siya ng isang kadete. Ay, palibasa kasi maiabot po na, na sertipiko. Ayan. Kaya lumapit yung kadete, sabay hiningi na rin yung kanyang relo. Pero, grabe talaga, mga kababayan. O eto na, panoorin na po natin. Padada, Davao del Sur. Cadet First Class, Andre Carl Toledo Sepe, Zamboanga City. Cadet First Class, Cadet First Class, Juan Paulo Uriel Manalansan Canlas, Lubao, Pampanga. Cadet First Class, Nicolo Van Bon Taki. Napansin nyo ho, yung isang estudyante, mga kababayan, na hindi ho pinakita yung mukha at hindi rin po binanggit yung pangalan niya doon sa balita at tinakpan yung mismong pangalan niya para nga naman maiwas po sa kahihiyan etong bagong graduate na kadete na pinagdamutan ni Dayunyor. Siya ho yun, mga kababayan. Kita nyo naman siguro sa video, hindi na lang ho pinakita yung mukha, blur na nga lang po ang nakalagay. Pero, eto na ho, mga kababayan, ang video ni Tatay Digong na napakabait ho talaga. Maluluha ka eh. No? Habang tinatanggal niya yung kanyang relo, mga kababayan, ramdam mo na yung pagmamahal niya sa mga kadete,
sa mga men in uniform, hindi lamang sila, maging sa ating lahat. Hindi madamot, mga kababayan. Palibhasa, probinsyano, sanay sa pagkikipagkaibigan, pagbibigay sa mga kapwa niya, probinsyanong mahihirap lamang, hindi katulad ni Junior, mga kababayan, na lumaki man niya sa mayaman na pamilya. Hindi man yan siguro sila nagkawang gawa noon sa mga kalsada para mamigay ng mga bigas, di ba? Si Tatay Digong, mga kababayan, kapag Pasko, ayan, napakahaba ng pila sa Davao City. Hindi lang siguro 1 kilometro, 2 kilometro, namimigay po ng mga pang Noche Buena, yan, sa mga taga Davao. At ganun na rin po ang ating Pangulong Pangulo Inday Sara. Nako, lalo na kanyang kaarawan, namimigay din po yan ng mga pagkain. O eto na po ang video ni Tatay Digong. Panoorin na po natin. Mabalasi Class of 2019, we bid you farewell and God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Tuwang-tuwa yung bagong graduate na kadete, mga kababayan. Hindi katulad nung kadeteng humingi ng relo kay Bangag, mga kababayan, dismayado, nalungkot, hindi masaya. Ayan, kasi hindi niya nakuha ang kanyang kahilingan kay Bangag na mahingi man lang yung relo. Madamot nga kasi, mga kababayan. Kamusta nga tayo ngayon? Yung ating bayan, yung ating bansa, kamusta? Di ba? Walang pag-angat sa ekonomiya na nangyari. Puro bot-bot lang, mga kababayan. Ang mga ipinalalabas sa balita na di umano gumaganda daw ang ekonomiya. Saan na maganda? Ang dami naghihirap. Pahirap pa nga ng pahirap. Ano gaganda ang ekonomiya? Yan palang pagbenta ng ginto, mga kababayan, na 25 tons, indikasyon na ho yan ng kahirapan ng isang bansa. Bakit ka magbebenta ng ginto kung maganda ang ekonomiya mo? Di ho ba? Nagbenta ka nga parang tao lang yan, may ginto sa katawan, isinanla muna kasi walang-wala na. O wala na magamit ba? Walang pambayad ng tubig, kurente, ganon. Ganon din ang nangyayari sa atin, mga kababayan. Tapos, lalabas sa mga balita, ganda na ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang ganda na sa pamamagitan ni Junior. What? Kailan gumanda? Puro nga kayo ayuda. Kung maganda ang ekonomiya ng Pilipinas, wala tayong nakikitang binibigyan ng ayuda. Hindi kinakailangan magbigay ng ayuda, lalo na't wala namang sakuna. Pero, kahit walang sakuna, may sakuna man sa Manila, sa Davao, namigay ng ayuda. Ano yun? O, di ba? Mga kababayan, yan po ang pinagkaiba ni Tatay Digong at ni Junior. Di ba? Mag-isip-isip po ang mga trolls sana. No? Yung mga bayaran na mga trolls at mga bayarang vlogger, mag-isip-isip, mabuti lamang at meron na pong iba na nagigising na ho, mga kababayan. Pero marami pa rin talaga ang nagmamatigas at patuloy na naniniwala sa Bangag administration na ito. Samantalang ayan na ang pangalawang Pangulo kahapon sa kanyang press briefing, mga kababayan. Isiniwalat niya, napakarami niyang mga pasabog na sinabi. No?
kung balikan natin yung video na yon, mga kababayan, isa lang po ang kinuha ko. Yung sinabi po ni BP Inday Sara kahapon patungkol po dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Ito po ang video, ipapanood ko po sa inyo. Pero bago po ang lahat, magpapaalam po muna ako. Maraming salamat. Hanggang dito lang, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.